Breaking news po mga kababayan, ito na po ang ating pasabog. Nako po, Terry Ridon. Binuljak lang po ni Sara Duterte at ni Michael Puwa. So ngayon mga kababayan, itong si Terry Ridon pala, estudyante lang pala ni Rowena Guanzon. Dati na palang kupal ito. At nakakahiya sa school nito na si Terry Ridon at si Luistro, mga kupal ng Kongreso. Mga kababayan, dahil ginagawa nilang bobo ang mga Pilipino. Kahit labag na sa batas, ay binabaluktot ng mga kupal na ito. Grabe si Sara Duterte dito. Talagang inilabas ang galit niya. Rowena Guanzon, binanatan din si BBM dito. Na sa halip na gumawa ng mga magandang bagay para umunlad ang Pilipinas dahil krisis sa krudo, abang inaayos yung mga sibuyas. Hala kaya ito po mga kababayan, binuljak ni Rowena Guanzon dito at nagwala si Sara. Binalibag lahat ng mga kupal na kongresong ito. Kaya si Attorney Puwa may sasabihin dito na malupit. Manginginig itong si Luistro at Terry Ridon at sila Dilima dito. Lahat ng kongreso talsik dito. Eto po. Eto na. And today we have a very important guest who's very busy with these cases in the impeachment of VP Sara Duterte, but he's here with us. No other than Attorney Poa. Thank you for having me on your show. It's a pleasure to meet you finally in person. Thank you. It's very important na nandito sa atin si Attorney Poa kasi ngayon nga po nag-hearing na. Sinasabi kong hearing kasi parang hindi naman totoong hearing ito eh. Parang nakascript na ito eh. Pero tingnan natin, tanungin pa rin natin si Attorney Poa ng kanyang mga insights at kanyang opinion. Attorney, the Vice President filed a answer ad cautelam. Yes. Pero hindi siya nag-appear doon. Hindi po ba? Since impeachment is really largely a political process. Just tell the viewers, bakit nga po hindi na nag-appear si VP Sara Duterte? Unang-una, kailangan siguro nating maklaro sa ating mga kababayan na there is no requirement, contrary to statements that are being floated around, there is no requirement for a respondent to appear personally dito sa ginagawang pagdinig sa Committee on Justice. Pangalawa, we submitted a letter day before the committee hearings that was, if I believe, March 22, I think. No? At sinabi natin doon sa letter na yon, basically, na we are opposing, we have fundamental objections to what is being conducted right now, which they have termed to be a mini trial. No? Mini trial? Klaro din natin, ang basihan natin doon, ang sinasabi natin doon, ayon sa ating saligang batas, ang initiation ng impeachment proceedings exclusively with the House. Tama yan. Yes. No? Pero pagdating sa pag-try ng impeachment cases, that is exclusively with the Senate. Yes, diba? Section 36, Article 9, mga Yes. kababayan. The sole power to try impeachment cases is with the Senate. Whatever Yes. you call it, a mini trial, a mini poodle. They will be usurping the jurisdiction of the Supreme Court if they do that. But they're insisting on it. Why do you think they're insisting on it? Well, your best guess is as good as mine, no? Yeah. But sa atin kasi, of course, with due respect to our lawmakers naman, no? Ang sa atin lang, ano bang pananaw natin sa stage na ito? Diba? When it was referred to the committee, the purpose of the committee is to actually determine if there is probable cause. Hindi ba? To nandiyan na yung sufficiency in form, sufficiency in substance, Okay. meron pang ang sufficiency in grounds, tapos determine na sila ng probable cause. Sa atin, dapat pag nagde-determine ng probable cause, your evaluation is limited to the complaints itself plus the pieces of evidence that are attached. Correct. Diba? So, when you go beyond yung mga attachments na nandoon, then to us,
And then you ask witnesses to come, 'di ba? Clarificatory lang daw. Pero kung clarificatory, bakit naman pati yung mga pieces of evidence na hindi naka-attach, ngayon pinapasabina Kagaya ng SALN. Kagaya Gusto ng ni Terry SALN. Ridon ipakita isubpoena ang SALN, which mga Congressman Rufus Rodriguez is objecting to. Yes, we heard the exchange actually, no. Again, with due respect to our lawmakers, position lang naman namin ang aming inilalahad. In fact, the Supreme Court was very clear. An impeachable offense is offense committed while the impeachable officer is in office, hindi ba? Yes. Now we're asking for SALNs from way back, I don't know, When she was named. 2007, 2010. Oo. So, hindi na kasi yan kasama sa usapin ng impeachment. But was that alleged? Is there an allegation there that refers to the SALN? Well, actually, there's an allegation of unexplained wealth. What did they say? What year? To be fair to them, meron dun, I think it's a third complaint, sinabi doon na from 2007 to 2017, if I'm not mistaken, lumaki daw yung assets without Ayan, mga kababayan ko, nakita nyo naman kung gaano ka-confident si Michael Pua na legal counsel ni Inday. Nakita nyo po mga kababayan, confident na confident. Wala naman talagang may pakita na ebidensya ang mga kupal na congressman na mga ito na walang ginawa kundi magpaimbestiga sa panahon ng krisis sa mga kupal. Ang mga ito mga kababayan, ay mga sangkot sa anomalya yung mga nag-iimbestiga Buti sana kung malilinis ito, makikinig tayo pero hindi. Ang masama pa dito mga kababayan, walang mga ebidensya na magtuturo kay Sara Duterte na talaga nanangurap ito. Ito yung sinasabi natin. Kaya pati Korte Suprema nagagalit sa mga law binding na ito. That's why ang una namin sinasabi, walang ultimate facts. Kasi you have the 2007 SALN and then nilook at to 2017 SALN, lumaki, biglang But that's 18 years. Yes, that's 18 years and biglang may unexplained wealth na. I think that's really a sweeping conclusion of law and fact without That's basis. why di ba? Rufus Rodriguez calls it a fishing expedition. Precisely, and that's why the Vice President also felt that for a third time she's being subjected to a fishing expedition. Nakita nyo mga kababayan, fishing expedition lang ang kanilang ginagawa. Gumagawa lang sila ng kwento para ipanglihis dito sa mga nangyayari, lalong-lalo na sa mga flood control. Yung 18 Marines, mga kababayan, hindi nila pinapansin dito. Pero itong impeachment ni Sara, sige, gasta dito, gasta doon. Pera ng bayan, pera natin ang pinangbabudget ng mga ito dito sa hearing na ito na walang kakwenta-kwenta. Precisely because, hindi naman, unang-una, how did they make the allegation if they didn't have the SALNs pala in the first place? Now, the Supreme Court, in the first impeachment case, emphasized the due process requirement at every step of the impeachment process. Yes. Right? Itong ginagawa nila ngayon, I think one of your arguments is that they're violating the right to due process of the Vice President. Yes, from the get-go, dun pa lang sa aming answer ad cautelam, we already raised the issue of due process, specifically on what we perceive to have been the application of double standards between the impeachment complaints against the President and the impeachment complaints against the Vice President. Di ba? Kasi sabi natin doon, we are not questioning, and I need to clarify this, we are not questioning the standards because we admit that in terms of standards, that's within the wisdom of the House and this time the committee, no? But when you lay down a standard and then impose a different kind of standard on equally situated officials, then there is double standard. Yan ang sinasabi natin. And that is a violation of due process. Yes, and also there have been comments. Again, we respect the views, no? But at least we have to defend our side. There have been comments that she has 16 lawyers. She was given the opportunity to file her answer, so due process has been satisfied. I think that's an oversimplification. Yes, because as Congressman Paulo Marcoleta said, sinabi ni Kong Paulo na ang due process requirement, ang kailangan, bawat ground ay sinusuri. Kunyari, may ground sila ng bribery.
isusuriin ng committee. O sa ground ng bribery, meron bang sufficiency in substance? Sa ground ng graft and corruption, meron bang Hindi Dahil ang ginawa lang nila, binasa lang nila lahat yun. At sinabi nilang sufficient ito in substance. Oo, and also when you say, yun nga, recital of facts, no? Yun din yung ano namin wala namang ultimate facts For example, they said the Vice President committed plunder. No? Alam naman natin may elements ang krimen na plunder. You are a public officer, amount is 50 million and above, and then lastly, and this is the most important part, there is amassing, acquiring, diba? Appropriating ill-gotten wealth. For example, ngayon, dun sa allegation, sabi nila, may confidential funds. That's elephant in the room. Confidential funds, hindi ba? May confidential funds. Dinisburse ang confidential funds. Ngayon, paano natin nasabing napunta sa bulsa ng Vice Presidente yung ano? And I've said this before, kung ang confidential funds ay hindi na-liquidate ng tama, ang commission proper ay maghuhusga na ito ay i-refund. Pero dito sa case ni VP Sara Duterte, sinabi ng COA na may unqualified sila na report at ito ay na-liquidate na ng tama. Hindi ibig sabihin na kung hindi mo na-liquidate ang inyong confidential fund, ay plunder na. Kasi sa plunder, kailangan may transaction ka. May transaction ka na ikaw ang may control. Yung problema, wala namang nagbibigay ng ganyang opinion sa ating mga congressman dahil wala namang iniisa sa kanila dyan dating COA commissioner. At hindi naman sila dahil hindi naman sila magtatawag ng experts. So ngayon, ang tinasabi nila, sila na lang ang magsusuri. Kaya sinasabi ni Luistro na gagawa sila ng mini trial. Abay, Congresswoman Luistro, baka mini pudol ang ibig mong sabihin. Dahil yung mini trial na yan, wala yan sa konstitusyon. Hindi po yan jurisdiction ng House of Representatives. Under Article 9, Section 3, Subparagraph 6, the power to try impeachment cases lies solely on the Senate. So now that the Vice President will not appear, Attorney Poa, they subpoenaed you. Yes, they issued the subpoena against me. I have not received the subpoena, but I've already stated that I'm willing to attend. Of course. Because wala naman akong kailangan itago doon. In fact, 2 years ago, less than 2 years ago, there was already a Committee on Good Government and Public Accountability series of hearings, where we were called. And I was being asked about my participation in the confidential fund issue. And I already stated my point that my participation was limited to the fact that when the COA issued AOMs, of course, I was tasked as the head of office to reply to the COA AOMs. But again, in fairness to our lawmakers, they probably issued a subpoena in the hopes of clarifying certain matters with me, and I'm willing to submit myself to that hearing and But to respond everything that, accordingly. Attorney Poa, that everything that they ask of you must be based on what you have submitted. Yes, based on what we submitted, the documents would actually show that I never signed any of the disbursement because I really was not part of the use, disbursement, liquidation of all these Correct. confidential funds. But as much as I can, based on my personal knowledge, I will answer directly their questions. Wala naman tayong Did they kailangang say itago. sa subpoena nila ang Vice Presidente? Wala silang sinabing ganun, and as we all know, Bakit hindi hindi pwede nila yan. pinagsabpina ang aking pinakapaboritong presidente? Talaga ako, sisigaw ako dun sa flagpole ng House of Representatives. Bakit yung presidente ko na paborito hindi nyo sinasabpina? Yan ang problema dito sa impeachment proceedings, mga kababayan. This is largely political. Makita na natin sa iba-ibang complaints even before when Chief Justice Davide was also, Attorney Poa, was Yes. also Subjected to impeachment. Yes, he was responded in the impeachment case. Makikita mo na political talaga ang impeachment. Hindi naman po kami tanga na hindi namin alam na political yan. Pero wag naman yung masyado nyo na kaming ginagawang tanga na political na nga, para namang hindi kayo abogado dyan pag kayo ay naghihingi ng kung ano-ano. Masyado kayong... You have to forgive me, Attorney Poa, because I'm highly opinionated.
Masyado kayong matalino dyan sa House of Representatives. Si Congresswoman Luistro, napakatalinong piskal na asawa niya ng nakusado ng rape ay pinatakas niya. Napakatalino. Si Attorney Terry Ridon, dati ko yung estudyante. Hindi lang iba sa akin yan. Napakatalino din. Ako na lang kaya ang debatehin nyo. Ako na lang ang isabina nyo. Sasamahan ko si Attorney Poa. Dahil yung mga ginagawa nyo, hindi na yan tamang sa isip ng lahat ng principles of law na ating pinag-aralan. Ewan ko kung saan kayo nag-aral, baka magkaiba lang tayo ng binasa. O, kita nyo mga kababayan ko, yung principle of law, tila nakalimutan ni Luistro at ni Terry Ridon. Binakbakan ni Ma'am Rowena Guanzon Ano pala ito? Teacher pala ito niya. Professor pala ni Terry Ridon na bobo. Na nasibak dahil sa korupsyon kay Tatay Digong. So ngayon mga kababayan, itong ginagawa na pangbabasto sila kay Sara, nabalatan sila ng buhay. Kasi nga, takot na takot sila na maging presidente itong si Inday sa 2028. Grabe. Ang lupit nyo. Diba? Terry Ridon nasa ng principles of law na binabago mo, bobo, sabi ni ako na lang ang idebatehin nyo. Pupulutin kayo sa kangkungan. Ayan, yari kay Rowena Guanzon dito. Ngayon, the Supreme Court already said that due process must be respected every step of the way. And yet, Luistro, who seems to be the brightest in that committee, insists on making her own rules. For example, wala namang mini-trial dyan. Nakita nyo na ba yan sa Francisco case against Davide? Nakita nyo ba yung mini-trial sa kaso ni Mercedita Gutierrez? Nakita nyo ba yan sa kaso ni Erap? Wala. Gawa lang po yan ni Congresswoman Luistro. Kaya siguro imbitahin natin yan si Congresswoman Luistro dito, para meron naman siyang due process dito sa aming usapang matino. Now, Attorney Poa, how does the Vice President feel about these proceedings now? This is the second time now. Yes, second time now. The first time though was fast track mode, no? Ayan yung nag 1/3 sila kaagad. But this is the first time na nagkaroon ng referral to the committee as Because of the against her. Supreme Court ruling. Yes, Supreme Court ruling. Of course, the Vice President already issued a statement saying that this is a third fishing expedition against her, actually, no? O, kita nyo mga kababayan, fishing expedition lamang ito. O, magbasa tayo ng mga komento. Sila yung mga may atraso sa bayan, ibabaling nila kay BPSD, puro manifesto lang naman. Ruling sila ng ruling pero si Luistro walang may pakita kung ano ang ruling na yan. Saang section ng anong article. May sarili daw silang ruling. Iba ba yung process kay ERAP compared to Vice President Sara Duterte? Mga siraulo sila. Sabi ni Star Rats. Magaling talaga itong si Atty. Guanzon, sabi. Saka si Michael Pua. Nako, masasaktan mga kakamping. Kain tae, suka ito. Aray ko po. Kakamping, tangalista, bobolista. Halaka. Atty. Guanzon, I like your intellectual disposition. Mabuhay ka. Ayan, mga kababayan ko. Yari sila kay Rowena Guanzon dito at Atty. Pua. And that is what our position is, na kung magta-trial tayo, handa naman kami mag-trial sa Senado. Diba? Yeah, doon sa Senado. Doon sa Senado. Hindi pwedeng dyan kay Luistro. Oo. Because pagdating dito sa House, obviously, number one, we are questioning the fact that they cannot hold any form of trial, whether mini or whatever we call it. Basta trial, hindi pwede sa House. Pangalawa, medyo lumalampas na tayo at least sa aming pananaw, lumalampas na tayo sa evaluation ng complaints. Kung ano-ano na ang mga dokumento outside the complaints ang hinihingi Bakit natin. hindi na lang nila sabihin, sige na, sufficient na in substance, akyat na. We have now approved na ang impeachment, articles of impeachment, akyat na sa Senado para doon ang trial. Bakit pa gusto nila ng ganito-ganito? Well, ayoko pong mag-speculate. Dahil, of course, Atty. I have my Poa, opinions. gusto nila ng trial by public opinion.
Alam nyo, kayo, masyado kayong matalino dyan, mas matalino kami sa inyo. We are 10 steps ahead of you. Alam na namin yung ginagawa nyo dyan sa Committee on Justice. O ayan mga kababayan ko. For transparency, for a better democracy. Ito po si The Wonders Philippines. Salamat po mga kababayan.